wala na si Dragon Emperor ng hilagang ilang simula kahapon. At hindi pa napipili ang bagong hahalili bilang Dragon Emperor. Ang 300,000 hukbong Dragon Guard ng Bei Huang ay pansamantalang pamamahalaan nina Pitong Bituing General at Ye Chengxing. May iniwang utos ang Dragon Emperor bago siya nawala na ang Northern Desolation Dragon Palace ay ipamamana sa Young Master at Chen Xiao. 3 taon nang nagsasanay si Young Master sa lungsod ng Yun. Ngayon, lahat ng mga kawal ay makinig sa utos. Sumunod kayo sa akin pabalik ng lungsod ng Yun para batiin ang pagbabalik ni Young Master. Opo. Chen Xiao, magpahinga ka muna. Kumikita ka lang ng $200 sa isang araw, bakit mo pinahihirapan ng husto ang sarili mo? Hindi ako pagod. Kumain na muna kayo. Magtatrabaho pa ako ng kaunti. Asawa ko? Napadalaw ka ba rito para mag-inspeksyon? Anong tinawag mo sa akin? Asawa ko hindi, kasi tayo ay. Anong itatawag mo? Asawa ko, ako. Anong itatawag mo? President Lee. Tandaan mo, isa ka lang walang kwentang tao na kinupkup ng aming pamilyang Lee. Kung hindi lang dahil kay Lolo noon na pinilit akong ipakasal sa iyo, ang pamilyang Lee namin ay mas pipiliin pang mag-alaga ng aso kaysa sa iyo. Pagtatrabahuhin ka sa construction site namin, pagbibigay na sa iyo ng mukha, kaya huwag kang masyadong mayabang. Alis! 3 taon na, hanggang kailan ko pa ba kailangang magtiis? Young Master, hindi mo na kailangang magtiis pa. Bilang kinatawan ng Northern Desolation Dragon Palace, malugod po naming tinatanggap ang pagbabalik ng ating batang pinuno. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ng ating batang pinuno. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ng ating batang pinuno. Chenching, bakit ka nandito? Ibig bang sabihin ito? Kiawer, ikaw ang pinakamahusay sa Dragon Hall, at ikaw ang taong pinakapinagkakatiwalaan ko. Ang pagsasanay na ito sa labas, ang magiging huling pagsubok sa iyo, bago mo hirangin ang tungkulin bilang pinuno. Sa panahong ito, hindi ka muna kikilalanin bilang batang pinuno ng Dragon Hall, at hindi mo maaaring gamitin ang anumang kapangyarihan ng ating samahan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Mabuti kung ganoon. Tandaan mo, sa araw na wala na ako, iyon ang oras ng iyong pag-upo bilang bagong pinuno. Sa oras na iyon, susunduin ka ni Chengxing at siya mismo ang magbibigay sa iyo ng korona upang ipagdiwang ang iyong pag-upo sa trono ng Dragon Hall. Sige po. Xiaoer, sa iyong pag-alis para sa pagsasanay, siguradong makakaranas ka ng matinding panghahamak. Ngunit dapat mong laging tandaan, anuman ang mangyari, kailangan mong magtiis at hinding-hindi mo dapat ipakita ang iyong tunay na galing. Maliwanag ba? Magtiis ka. Tapos na ang 3 taong paghihintay, sa wakas ay hindi ko na kailangang magtiis pa. Ngayong araw, lahat ng dangal na nawala sa akin ay babawiin kong lahat. Maupo po kayong lahat. Siguradong nakita nyo na ang balita. Nawala na ang pinuno ng Dragon Temple sa Bei Huang kahapon. Ngayon ay nakatanggap ako ng balita na ang 7 bituin na general ng Dragon Temple na si Ye Chengxing ay pupunta sa ating lungsod ng Yun ngayong araw para sunduin ang batang Panginoon ng Dragon Temple upang mamuno at magbantay sa Bei Huang. Batang Panginoon ng Dragon Temple? Nandito siya talaga sa lungsod ng Yun natin? Oo nga, hindi ko man lang narinig iyon dati. Pero President Lee, anong kinalaman yan sa atin? Ang batang Panginoon ng Dragon Temple ay isang napaka-impluwensyadong tao, kaya wala nga itong kinalaman sa ating Lee Group. Pero sa pagkakataong ito, pupunta si General Ye sa lungsod ng Yun para sumundo at itinalaga ng lungsod ang ating grupo na mamahala sa pagtanggap sa kanila. Tayo pala, ang mamamahala sa pagtanggap kay General Ye? Susunduin ni General Ye ang Batang Panginoon. Hindi ba't ibig sabihin yan ay maaari nating masilayan ang Batang Panginoon kahit sa malayo? Oo nga, napakalaking pagkakataon ito. Mga kasama, limitado ang oras natin para sa pagtanggap na ito at napakabigat ng ating tungkulin. Ngayon, inaasahan ko ang lahat na magtulungan at magbigay ng ideya upang agad na makabuo ng pinakamagandang plano para sa pagtanggap. Tumawag ka at itanong kung anong oras darating si General Ye. Pakisuri kung nasaan na ang sasakyan ni General Ye. Ano?
nandito na ang mga sasakyan ni General Ye. Anong sinabi mo? President Lee, tingnan niyo po, sabi sa telepono, nandito na ang grupo ni General Ye pero nakikipag-away sila sa mga manggagawa sa construction site sa ibaba. Ano? President Lee, tingnan niyo po ito. Chen Xiao, talagang mapaparusahan ka. Bumaba na kayong lahat para sumalubong. Huwag nating hayaang bastusin ng hangal na iyon ang ating panauhing si General Ye. Tara. Young Master, ang 300,000 Dragon Guards ng Beihuang Dragon Temple ay sabik na naghihintay para sa inyong pagbabalik. Ngayon, handa na ang mga sasakyan, sumama na po kayo sa akin agad. Huwag kang magmadali. Ayusin mo muna ang lahat. Ngayong gabi, gamit ang pangalan ng Dragon Temple Young Master, imbitahan ang lahat ng mga tanyag na tao sa lungsod ng Yun at maghanda ng piging para sa buong lungsod. Young Master, ano po ang ibig ninyong sabihin? Noon, nang bumalik ako mula sa Beihuang, lihim akong ipinadala sa pamilya-pamilyang Lee para magpakasal. Sa panahong iyon, nanatili akong tahimik at nang hindi nila alam, ay maraming beses kong tinulungan ang pamilyang Lee. Pero hindi ko akalain na ang pamilyang Lee ay napakasama, paulit-ulit nila akong hinamak at tinawag pa nila akong isang walang kwenta sa loob ng 3 taon. Ngayong alas 8 ng gabi, oras na para ipakita sa kanila ang katotohanan. Naintindihan ko po, aayusin ko na po ang lahat. Chen Xiao, ano ang ginawa mo kanina? Bakit? Tinatanong kita, ano ang ginawa mo kanina? Lee Shinran, ikaw? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, tawagin mo akong President Lee? Hindi ka pa ba tapos? Hindi pa, wala kang kwenta at may gana ka pang sumagot sa akin. Kahit ang paghahalo ng semento sa construction ay hindi mo magawa ng maayos. At ngayon ay pinalayas mo pa ang aking mahalagang panauhin. Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa akin dahil sa iyo? Lee Shinran, ganyan pala kababa ang tingin mo sa akin. Kailangan mo ba talaga akong hamakin? Sa harap ng ibang tao? Oo, talagang hahamakin kita. Bakit? May problema ba? Kung hindi dahil sa pagmamakaawa mo noon na pumasok sa pamilya namin, hindi ka sana namin tinanggap. Pinakain ka namin ng libre sa loob ng 3 taon. Sinasabi ko sa iyo, ang utang na loob na iyan ay hindi mo mababayaran kahit kailan. Huwag mong isipin na hindi ako lalaban. Lalaban ka, tumapang na si Chen Xiao at may gana ka ng lumaban ngayon, ganoon ba? Sige, saktan mo ako. Saktan mo ako. Tumigil kayo. Tumigil ka! Ate, hindi ba't pupuntahan mo si General Ye? Yun Zhao, hindi mo lang alam. Ang walang kwentang taong ito ay pinalayas lang naman si General Ye. Bukod pa doon, gusto pa niya akong saktan. Ano? Hayop ka? Gusto mo na bang mawala? Ang lakas ng loob mong saktan ng ate ko. Lee Yunzhou, alam mo kung anong klaseng ugali mayroon ng ate mo, hindi ba? Ikaw, Aba, ang lakas na ng loob mong sumagot sa akin ngayon maniwala ka. Tatawag ako agad ng mga tao para pilayin ka. tama na yun Zhao. Bakit mo pa siya kinakausap? Tulungan mo na lang akong mag-isip ng paraan. Maliit na bagay lang ang pagkagalit ni General Ye. Pero kapag nagalit ang amo niya, na si Young Hall Master, siguradong tapos na ang pamilyang Lee natin. Ate, pumunta ako rito para sabihin sa iyo ang isang magandang balita. Anong magandang balita? Nabalitaan ko lang na si General Ye ay nakausap na si Young Hall Master at ngayong gabi sa Skyline Hotel ay magdaraos ng Dragon Banquet. Dragon Banquet? Ate, hindi mo pa ba alam? 3 taong nagsanay si Young Hall Master sa lungsod ng Yun at ngayong pabalik na siya sa Northern Desolation Dragon Palace. Nagdaos siya ng Dragon Banquet sa lungsod ng Yun para imbitahan ng mga kilalang tao sa lungsod ng Yun. Talaga? Siyempre. At mismong si Young Hall Master ang nagsabi na sa mga taong nanatili siya sa lungsod ng Yun, marami ang tumulong sa kanya, kaya sa handaan mamaya, isa-isa niyang gagantimpalaan ang mga taong iyon. Gagantimpalaan ang lahat? Naku, hindi ko alam kung sa loob ng 3 taon ay may nagawa ba akong tulong kay Young Hall Master. Sana ay mapili rin ako mamayang gabi. Siguradong mapipili ka. Hindi lang basta mapipili. Dahil mamayang gabi, sa harap ng lahat ng tao, ay mapapahiya ka ng husto sa buong buhay mo. Usap ba kita? Bakit ka sumasabat? Nais ko lang magpaalala sa iyo na ngayong gabi, ang Young Palace Master ay hindi lang magbibigay ng pabuya sa mga taong nakatulong sa kanya, kundi pagbabayarin din niya ng 100 ulit ang mga taong ng api at humamak sa kanya sa loob ng 3 taon. Lee Shinran, sigurado ka ba talaga na ikaw ay tagapagligtas ng Young Palace Master at hindi isang kaway? Chen Xiao, manahimik ka nga. Isa ka lang hamak na trabahador, kaya maglinis ka na lang dyan. Kaming mga elite ni ate ay hindi nararapat na pag-usapan ng tulad mo. Ate, para sa Dragon Feast, medyo gabi na rin. Ihahatid na muna kita pa uwi. Sige. Tara na. Chen Xing, ihanda mo ang mga damit ko. Gabi na, oras na para pumunta ako sa piging. Tatlong taon ng pagtitiis, ang dami kong hinarap na pang-aabuso, at matinding pagtitimpi. Ngayong araw na ito, hindi ko na ito palalampasin.
ang isang dakilang nilalang ay hindi mananatili sa ibaba. Sa tamang pagkakataon, ay magpapakita rin ng gilas. Lilipad ako ng mataas sa langit. At ngayong araw na ito, ay magpapakita na ako ng tunay na lakas at yayanigin ang mundo. At ikaw naman, Lee Shinran, binigay ko ang buong puso ko sa iyo, pero puro pang lalait lang ang ibinalik mo sa akin. Kaya ngayong gabi, tatapusin na natin ang lahat. Itong Dragon Feast na inihanda ng Young Palace Master ay napakagara talaga. Young Master Jiang, nandoon ang anak ko. Sasama kita sa kanya. Shinran, nandito lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Ma, anong ginagawa niyo rito? Ano ka ba, nag-imbita ang Young Palace Master sa buong lungsod para pasalamatan ang lahat ng tumulong sa kanya. Ang nanay mo naman ay likas na mabait ang loob at mahilig tumulong sa kapwa. Paano kung may naitulong pala ako sa kanya? Paano kung tawagin ang pangalan ko? Sige po, sabi niyo eh. Ma, sino po siya? Siya ba? Siya ang sikat na si Young Master Jiang, matagal ko nang nabanggit sa iyo na gusto kanyang ligawan. Ngayong araw, sinadya siyang isama ni Mama para makilala mo siya ng husto. Ma, kasal pa po ako kay Chen Xiao. Sa gitna ng lahat, bakit mo pa siya binabanggit? Ang talunang iyon ay nakatira sa bahay natin ng 3 taon na. Tapos na ang oras niya. Pag uwi natin ngayon, palayasin mo na siya. Ma, bakit nandito rin ang talunang iyan? Shinran, hindi ba't sabi mo nagtatrabaho siya sa construction site natin? Bakit siya nandito? Hindi ko rin po alam. Wala naman akong sinabi sa kanya. Ate, hintayin mo. Palalayasin ko siya ngayon din. Chen Xiao, Li Yunjiao. Walang hiya ka. Ako ang hari ng Yuncheng. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang tawagin ang pangalan ko? Bakit hindi ka na lang magtrabaho sa site? At anong ginagawa mo rito? Li Yunjiao, huwag kang sumobra. Tinatakot mo ba ako? Ate, tingnan mo. Ang lakas ng loob ng lalaking ito na takutin tayo. Chen Xiao, wala ka bang ibang magawa ngayong gabi? Bakit mo pinupuntahan at inaapi ang kapatid ko? Inaapi ko siya? Bulag ka ba? Malinaw na siya ang unang nanakit. Hindi mo ba nakita? Kahit pa kapatid ko ang unang nanakit, ano ngayon? Nararapat lang iyan sa'yo. Hindi mo ba alam ang lugar mo? Isa ka lang namang walang kwentang manugang na nakikitira lang. Sa halip na maglaba at magluto sa bahay, bakit ka nandito? Bakit? Li Shinran, bilang asawa mo, ang pagsama ko ba sa iyo sa piging na ito ay nakakahiya para sa iyo? Siyempre. Hayop ka, hindi mo ba idilat ang mga mata mo at tingnan kung sino ka lang at kung sino ang anak ko? Ang pinakamalaking pagsisisi ng pamilya namin ay ang patuluyin ka noon para lang buhayin ang isang tulad mong walang kwenta. Ako, si Pamilyang Lee. Sa labas ay pinag-uusapan at kinukutya sa loob ng 3 taon. Di mo ba alam ang lahat ng iyon? At ngayon, punta ka pa rito. Taipahiya ang anak ko. Ikaw si Chen Xiao, di ba? Nabalitaan ko na ang tungkol sa iyo. Isa ka lang trabahador sa konstruksyon. Sa totoo lang, hindi ka karapat-dapat kay Shinran. Nandito ka lang para ipahiya siya. Kung alam mo ang mabuti para sa iyo, lumayas ka na. Yunzao, ang taong ito na may problema sa isip ay kaladkarin mo na pauwi. Huwag mo siyang hayaang manatili rito at magkalat ng kahihiyan. Narinig mo ba? Lumayas ka na. Kayong mga pamilyang Lee, talaga bang gagawin ninyo ang lahat ng ito? Walang awa. Kahit pagawin namin ang lahat ng ito, ano naman? Dumating na ang takdang oras. Ang dragon ay babalik na sa langit. Samahan ninyo ako sa pagsalubong sa pagbabalik ng Batang Panginoon. Maligayang pagbabalik, Batang Panginoon. Maligayang pagbabalik, Batang Panginoon. Alas 8 na. May ilang tao na dapat ng pagbayarin. Chen Xiao, anong mga pinagsasabi mong kalokohan? Sinasabi ko na sa loob ng maraming taon, nagtiis ako ng husto sa inyong mga pamilyang Lee. Pero kayong mga pamilyang Lee ay patuloy na nanggigipit at sumusobra na. Dahil dyan, huwag niyo akong sisihin kung wala na akong awa. Ikaw, Young Master Lee, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Ang tunog ng kampanang iyan ay para sa pagdating ng Young Hall Master. Ang Welcome Dragon Banquet ay magsisimula ng alas 8 ng gabi. At ang tunog ng kampana ay hudyat na malapit na ang Young Hall Master. Ganoon ba kabilis? Oo, malapit na ang Young Hall Master. Pero auntie, pinapaalalahanan kita. Ang walang kwenta mong manugang ay nakatayo lang diyan. Mamaya, baka maging katatawanan lang siya. Walang kwenta, bingi ka ba? Hindi mo ba narinig? Umalis ka na rito, nakatayo ka pa rin dyan, para lang ba ipahiya kami? Luo Suying, nagkakamali ka. Pumunta ako rito ngayon para ba ipahiya kayo o kayong mga pamilyang Lee ang nagpapahiya sa akin. Kayo ang dapat umalis. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo? Sabi ko, Tama na. Chen Xiao, huling tanong ko na ito.
Aalis ka ba o hindi? Wala kang modo, ang sampal na ito ay dahil sa kawalan mo ng galang. Lee Sinran, Puro ka kasinungalingan, nakakahiya ka. Ang sampal na ito ay dahil hindi mo alam ang lugar mo. Shinran, ang sampal na ito ay para tapusin ang ugnayan nating dalawa. Dahil sa utang na loob, pinrotektahan ko ang The Lee family nyo sa loob ng 3 taon. Pero hindi ko akalain na kayong mga pamilyang Lee ay walang utang na loob at paulit-ulit akong hinahamak. Ngayong araw, hindi lang ako makikipaghiwalay sa inyo ng tuluyan, kundi pagbabayarin ko rin ang pamilyang Lee ng 100 ulit. naku, ayos ka lang ba, Shinran? Sumusobra na talaga. Ang asawa ng anak ko sa pamilyang Lee. Ngayon ay lalaban na sa kaniyang amo. Mga tauhan, baliin ang mga binti ng taong ito at itapon sa labas. Tingnan natin kung sinong mangangahas. Ang Dragon Temple 7-star General, si Ye Chensing ay narito na. Nagbibigay pugay po kay General Ye. Pagbati po sa inyo, General Ye. Hindi ko po alam na darating ang marangal na General Ye. Hindi po namin kayo nasalubong ng maayos. Patawarin po ninyo kami. Ngayon ang piging para kay Young Master, sino ang gumagawa ng ingay rito? Naku, nagkakamali po kayo, General Ye. Tinuturuan lang po namin ng leksyon ang magsasakang ito. Magsasaka? Opo. Tama po. Isa lang siyang walang kwentang tao sa pamilya namin. Huwag niyo na po siyang intindihin. Ang lalakas ng loob niyo. Alam niyo ba kung sino siya? Sino po ba siya? Hala, General Ye. Ano naman po ang magiging halaga niya, General Ye? Ang inyong tauhan na si Ye Chengsing, nagbibigay pugay kay Young Master. Nagbibigay pugay po kami kay Young Master. Young Master? O ang inyong tauhan na si Ye Chenxing, nagbibigay pugay sa batang Panginoon. Chenching, tumayo ka na. Isa kang 7 bituing general ng Northern Desolation Dragon Palace at itinuturing na mahalagang tao sa labas. Kaya hindi mo na kailangang maging masyadong magalang. Masusunod po, batang Panginoon. General Ye, hindi ka ba nagkakamali? Paano siya magiging batang Panginoon ng Dragon Temple? General Ye, siguradong nagkakamali ka lang. Si Chen Xiao ay isang hamak na trabahador lamang. Paano siya magiging batang Panginoon ng Dragon Temple? Sabay kaming lumaki ng batang Panginoon. At kilala ko na siya ng mahigit 18 taon. Sa tingin niyo ba, magkakamali ako ng pagkakakilala? General Ye, kung siya nga ang batang Panginoon, bakit kailangan niyang manatili sa bahay namin bilang isang manugang na nakatira lang sa amin? Tama, kung talagang napakataas ng antas niya, bakit hindi niya agad sinabi? Ayon sa tradisyon ng Dragon Temple, ang sinumang uupo sa posisyon ng pinuno, bukod sa pagkakaroon ng mahusay na karanasan sa pakikipaglaban at pagiging napakatalino, ay kailangan ding lumabas para sa pagsasanay, mamuhay ng simple, naranasan ang lahat ng hirap sa mundo, at makita ang tunay na ugali ng mga tao. Sumunod ang batang Panginoon sa utos, at pumasok bilang manugang sa pamilyang Lee. Sa loob ng 3 taon, nanatili siyang mapagkumbaba sa araw-araw, hindi lang dahil hindi siya nagbigay ng problema sa pamilyang Lee. Sa kahit anong paraan, sa halip, nagdala pa siya sa pamilyang Lee ng $10 milyong na kayamanan upang tulungan ang pamilyang Lee na umunlad ng mabilis. Pagkatapos, ganito lang ba ang itatrato niyo sa batang Panginoon? Shinran, bilisan mo at humingi ka ng paumanhin kay Chen Xiao. Kung hindi ay mawawala na ang pamilyang Lee natin. Bilis. Mahal, ikaw ba talaga ang batang Panginoon ng Dragon Palace? Totoo man o hindi, may kinalaman pa ba iyon sa iyo ngayon? Siyempre naman, asawa kita. Mahal, hindi mo na ba ako mahal? Lee Shinran, alam mo bang nakakasuka ka na ngayon? Bakit? Anong ginawa ko? Dati ay hinahamak mo ako sa lahat ng paraan. Sinabi mong asong tagapagbantay lang ako ng pamilyang Lee. Ngayong alam mo nang nabalik ang posisyon ko. Bigla kang tatakbo rito para tawagin akong mahal. Lee Shinran, napaka-plastic mo talaga. Hindi totoo yan. Hindi totoo? Sa loob ng 3 taon, niloko mo ako, hiniya, minura, ilang beses mo akong sinampal. Hindi mo ba alam iyon? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ko ibinigay sa'yo, noong 3 taon ang nakalipas at $30 milyong, uunlad ba ang pamilyang Lee ng ganito? Magagawa mo bang si Lee Shinran ay maging napakapangyarihan ngayon? Alam kong palaging masama ang ugali mo, kaya sa loob ng 3 taon, palagi akong nagtitiis, sumusunod, at nagpaparaya. Pero sa lahat ng ginawa ko, ano ang napala ko? Ang nakuha ko lang ay ang lalong tumitinding galit mo, pagkamuhi, at pangmamaliit. Bakit nangyari ang lahat ng ito? Dahil lang ba? Wala akong kapangyarihan noon? Ngayon, mayaman na ako at makapangyarihan? Sayang lang. Hindi mo na ako kailanman maaabot. Kasalanan ko ang lahat, mahal. Pero tapos na ang lahat ng iyon. Pwede ba nating kalimutan na lang iyon? Kalimutan? 3 taon na pang-aapi? Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadaling kalimutan? Lee Shinran, sinasabi ko sa iyo, ang alitan nating dalawa ay hindi ganoon kadaling matatapos. Ate! Shinran, bilis, bumangon ka na. Chen Xiao, napakalakas ng loob mo. Nagawa mo pang saktan ng aking ate? Sinaktan ko na siya, at may kinalaman ka rin dito. Lee Yunzhou, hindi ba't maayos ang takbo ng buhay mo sa lungsod ng yun? Hindi ba't umaasa ka lang sa $10 milyong na ibinigay ko sa pamilyang Lee para makapag-alaga ng mga tauhan sa labas? Bakit ikaw na hari ng lungsod ng yun? Ngayong nasaktan na kita, ay hindi man lang makalaban? Laban na!
Tumayo ka. Chen Xiao, tama na iyan. Dahil lang sa nakuha mo ang titulong Young Palace Master, sa itsura mong iyan, puro babae at bata lang ang kaya mong apihin. Wala ka na ba talagang hiya? Hiya? Itsura? Anong karapatan mong sabihin iyan sa harap ko? Simula nang magkapera ang pamilyang Lee, ang pinakamapang-api, pinakawalang hiya, at ang may pinakapangit na ugali ay walang iba kundi ikaw. Ikaw ang may pinakapangit na ugali sa lahat. Tama na yan. Kahit anong mangyari, mas matanda pa rin ako sa iyo. Paano mo nagagawang makipag-usap sa akin ng ganyan? Akala mo ba dahil lang sa pagiging matanda mo, ay pwede mo na gawin ang lahat ng gusto mo sa harap ko at tapakan ang pagkatao ko para maghari-harian ka? Tama iyon. Sabi nga nila, ang paggalang sa matatanda ang pinaka-importante. Kung hindi mo ako rerespetuhin, lalabagin mo ang mga tamang asal at isa kang suwail. Luwasuying? O Luwasuying? Ginagamit mo talaga ang edad mo para makalamang ano? Pero hindi ko alam kung narinig mo na ba ang kasabihang ito? Ano iyon? Kapag ang matanda ay hindi marunong rumespeto, ang bata ay hindi rin magbibigay ng galang. Ma, Kung ikaw mismo ay walang hiya, huwag kang umasa na rerespetuhin ka ng ibang tao. Ito ang iniwan mong masamang anak? Pati ako ay nagagawa niyang saktan? Talagang wala na siyang takot sa batas. wag na po kayong magsalita, Ma. Kasalanan ko ang lahat. Mahal, Anong tawag mo sa akin? mahal, Ano ang tawag mo sa akin? mahal, Ano ang tawag mo sa akin? mahal. Anong tawag mo sa akin? President Chen, kasalanan ko ang lahat noon. Kasalanan ng buong pamilya namin. Pero ngayon ay, natuto na kami. Siguro naman ay sapat na ang galit mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Sumama ka na sa akin pa uwi. Hayaan mo akong maging asawa mo ulit. Pagsisilbihan kita sa loob ng 3 taon. Para pambawi sa lahat ng nagawa ko. President Chen, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Shinran, alam mo ba, na sa mundong ito, may 2 uri ng hayop na ang mga luha ay hindi dapat pagkatiwalaan? Ang isa ay ang buwaya, at ang isa naman ay ikaw. Ngayon, gusto mong gamitin ang mga murang luha na iyan para bawiin ako? Kulang pa iyan. Chen Xiao, ano ba ang dapat kong gawin para mapatawad mo na ako? Wala kang kailangang gawin. Lee Sinran, sa ating 2, tapos na ang lahat. Wag hindi. Kasalanan ko ang lahat noon. Ako ang nagkamali. Kung hindi mo ako parurusahan, ako na lang mismo ang gagawa. Napakasama ko. Kasalanan ko ang lahat. Ako mismo. Sinran, tumigil ka na. Huwag mong hamakin ang sarili mo ng ganyan. Ma, wag niyo akong pakialaman. Ngayon ay paparusahan ko ng husto ang sarili ko. Hindi ako naniniwalang hindi niya ako mapapatawad. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagkamali. Ako ang... Tama na. Mahal, pinatawad mo na ba ako? Mahal, napatawad mo na ba ako? Mapatawad ka? Hindi. Lee Sinran, dahil sa pagwawala mo at pag-iinarte, talagang nandidiri ako sa iyo. Kaya naman ang pakikipagdiborsyo sa iyo ay hindi pa sapat. Cheng Xing, Young Master, iutos mo na, bawiin ang lahat ng suporta para sa pamilyang Lee. Simula ngayon, hayaan mong ang pamilyang Lee sa lungsod ng yun ay tuluyan ng mawala. masusunod po. Tapos na. Wala na. Tapos na ang lahat. Wala na ang pamilyang Lee. President Chen, alam na ng buong pamilya namin na nagkamali kami. Bigyan niyo pa po kami ng pagkakataon. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon ng libu-libong beses pero hindi nyo ito pinahalagahan. Kaya simula ngayon, bahala na kayo sa buhay nyo. Tapos na tayo, tapos na. Anong gagawin natin? Ang pamilyang Lee natin wala na. Lee Sinran, tingnan mo ang ginawa mo. Napakabuting asawa niya, 3 taon na, pero hindi mo man lang siya pinahalagahan. Napakasama mo talaga. Hindi. Paano mo nagagawang sabihin yan sa akin? Sa loob ng 3 taon, hindi ba't ikaw naman ang pinakamatinding manlait sa kanya? Ako, kasalanan ko ba ang lahat ng ito? May kinalaman din siya rito. Ikaw na matandang walang hiya, bakit mo ako itinuturo? Nadismaya rin ako dahil sa iyo. Sinong tinatawag mong matandang walang hiya? Nanay mo ako. May gana kang insultuhin ako? Wala kang utang na loob na anak? Tingnan mo, pagbabayarin kita, talagang parurusahan kita. Huwag na kayong mag-away. Tigil na. Bitawan mo ako! Tigil. Hindi pa tapos ang lahat. Bakit kayo mismo ang nag-aaway? Hindi pa tapos? Tinanggal na ang pamilya natin sa listahan? Paanong hindi pa ito tapos? Hindi niyo ba napapansin? Na parang may kakaiba kay Chen Xiao? Di ba ninyo naisip na may mali sa Chen Xiao na iyan? Ano ang ibig mong sabihin? Auntie, tinatanong kita, anong klaseng lungsod ba ang lungsod ng yun? Hindi naman kilala ang lungsod ng yun. Isa lang itong maliit na probinsya. Tama yan. Itatanong ko uli sa'yo. Sino sa buong lungsod ng yun ang nakakita na sa Panginoon ng Dragon Temple? Wala, di ba?
Yang Master Jiang, ang ibig mo bang sabihin ay nagpapanggap lang si Chen Xiao? Tama? Anong tama? Walang kwenta. Ay naku, Yang Master Jiang, pinapayuhan kita. Huwag mo nang hanapin ang kapahamakan. Ang pamilyang Li natin ay tinanggal lang sa mundo ng negosyo. Kahit papaano ay ligtas pa tayo. Kapag nanggulo ka pa, baka tuluyan na tayong mawala. Paano kung talagang nagpapanggap lang si Chen Xiao? Papayag ba kayong hiyain niya ng ganoon at hamakin lang kayo? Hindi, Yang Master Jiang. Nakita mo rin naman kanina, nandoon si General Ye at lumuhod pa sa kanya. Kung hindi siya ang Panginoon ng Dragon Temple, sino? Ikaw. Nakalimutan na ba ninyo? Kung paano napunta si Chen Xiao sa inyong pamilyang Li? Dahil noon ay ipinilit ni Lolo na mapangasawa ko siya at pilit akong ipinakasal sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit gustong-gusto siya ng matanda. Iyan na nga ang sinasabi ko. Si Old Master Li ay nagsilbi noon sa militar ng Beihuang. Siguradong mayroon siyang mga koneksyon doon. At dahil nalinlang siya ni Chen Xiao, kaya paboritong-paborito siya nito. Kaya hindi ba posibleng ginamit lang ni Chen Xiao ang mga koneksyon ng matanda para papuntahin si General Ye sa lungsod ng yun para lang magpasikat? Sa bagay, ang isang makapangyarihang tao na tulad ng batang Panginoon, bakit naman siya magdadaos ng piging sa ganito kaliit na lugar? Sa tingin ko, ang tunay na Panginoon ng Dragon Temple ay matagal na nilang nasundo at si General Ye ay napilitan lang na makisama sa palabas na ito. Ano? Ang Chen Xiao na iyan, nagawa niya kaming lokohin. Pupuntahan ko siya ngayon din. At ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Hoy! Mama, kumalma po kayo. Ay nako, paano ako kakalma? Halos mapahamak na ang pamilya natin dahil sa kanya. Hindi po, Ma. Isipin mo po. Siya ngayon si Chen Xiao ay may pabor mula kay Lolo at malapit na siya kay General Ye. Kung pupunta tayo ngayon, ano namang magagawa natin? Ibig mo bang sabihin, ang galit na ito ay hahayaan na lang nating lumipas? Mali. Maling-mali kayo. Auntie, hindi niyo na kailangan tiisin ang galit na yan. Dahil sa halip, si Chen Xiao ang mapapasabak sa malaking problema. Ha? Yang Master Jiang, anong ibig mong sabihin? Hindi man ako sikat, pero may mga koneksyon ako sa kabisera. May nakuha akong balita na 3 araw mula ngayon ay ang araw ng eleksyon sa Imperial Chamber of Commerce. Ayon sa tradisyon, ang Panginoon ng Dragon Temple ng bawat chamber ay personal na pupunta sa kabisera para hirangin ang bagong tagapangulo. Isipin nyo, kapag pumunta tayo sa Chamber of Commerce at sinabi sa totoong Panginoon ng Dragon Temple na may isang basurang tao sa labas na ginagamit ang pangalan niya para manloko at mangapi ng iba, paano kaya si Chen Xiao? Makakaligtas doon? Oo. Tama. Isusumbong natin siya sa totoong Panginoon. Teka, hindi po. Sa katayuan natin ngayon, makakapasok ba tayo? Huwag kang mag-alala. Dahil nasabi ko na ito, ibig sabihin ay may mga koneksyon ako. Siguradong may sasama ko kayo sa loob. Kung ganoon, maraming salamat. Sa iyo, Yang Master Jiang. Chen Xiao, lahat ng pangmamaliit na ginawa mo sa akin ngayon ay hinding-hindi ko malilimutan. Pagdating ng araw sa Chamber of Commerce, pagbabayarin kita ng higit pa sa ginawa mo. Young Master, ano po ang tinitingnan nyo? Wala lang. Iniisip ko lang ang 3 taon ko rito sa lungsod ng yun. Nga pala, mula ngayon, maaari mo na akong tawaging Master. Opo, Master. Nga pala Master, mayroon po akong dapat iulat sa inyo. Magsalita ka. Ang dating Master ay nagmula sa Kyoto Pamilyang Xiao. Sa mga nakalipas na taon sa Pamilyang Xiao, dahil sa autoridad ng dating Master, naging napakamaunlad nito. At mahigpit nilang nahawakan ang pangunahing posisyon sa Kyoto Chamber of Commerce. Nang mawala ang dating Master, ang Pamilyang Xiao ay nauwi sa kaguluhan. Dahil ang Kyoto Chamber of Commerce ay malapit na ang eleksyon, ang 8 malalaking shareholder ay walang tigil sa pag-aaway. Ang Pamilyang Xiao ay nanganganib na bumagsak. Ang tungkol sa Pamilyang Xiao, ano ang kinalaman niyan sa akin? Ang dating Master ay walang anak na lalaki. Tanging ang anak niyang babae na si Xiao Yuqing ang nagpapatakbo ng Pamilyang Xiao. Ngunit, bago mawala ang dating Master, hindi niya ipinamana ang Pamilyang Xiao sa kanyang anak, kundi ibinigay ito sa inyo. Napakalaki ng utang na loob ko sa dating Master. Matagal na niyang inaasahan na pagkatapos niyang mawala, magkakagulo sa loob ng Pamilyang Xiao. At sa kaso ng batang si Xiao Yuqing, hindi niya kayang kontrolin ang sitwasyon, kaya naman ipinaubaya sa akin ang Pamilyang Xiao. Sige, balak ko rin namang pumunta sa Imperial Capital para pamunuan ang eleksyon sa samahan. Ito na rin ang pagkakataon para sa dating Master na muling ibangon ang Pamilyang Xiao. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Kyoto. Sa inyong lahat, mga direktor,
malapit na ang pag-upo ng bagong tagapagmana ng grupo na si Chen Xiao. Ayon sa tradisyon, ngayong araw, lahat ng matataas na opisyal ng grupo ay kailangang magbigay ng ulat sa bagong mga direktor. Ang inyong mga ulat, handa na ba ang lahat? Ulat? Isang estrangherong nagngangalang Chen na magiging bagong mga direktor ng ating pamilyang Xiao at gusto pa niyang mag-ulat kami sa kanya. Sa anong dahilan? Mga kasama, sa pagkakaalam ko, itong si Chen Xiao ay isang manggagawa lang mula sa construction site. Naglakas loob siyang pag-ulatin kaming mga matataas na opisyal ng bilyonaryong kumpanyang ito. Kahit pa mag-ulat kami sa kanya, maiintindihan ba niya iyon? Ano ang alam niya? President Wang, President Sun, uulitin ko sa inyo. Si Chen Xiao ang piniling tagapagmana ng matanda bago ito pumanaw. Malinaw na malinaw ang pagkakasulat nito sa testamento. Sa mga sinasabi niyo ngayon, gusto niyo bang suwayin ang huling habilin ng matanda? Xiao Yuqing, huwag mo kaming pagbintangan. Ang posisyong iyan ng tagapagmana na ibinigay kay Chen Xiao. Kahit sino ay makakakita na nalilito na ang matanda at nagkamali siya sa desisyon. Tama. Kalahati ng buhay ng matanda ay ibinigay niya sa pamilyang Xiao. Ang pinakamahalaga niyang hiling ay ang patuloy na pag-unlad ng pamilyang Xiao. Hindi ang ibigay ito sa isang estranghero. At itulak ang pamilyang Xiao sa kapahamakan. Ang hindi namin pag-uulat kay Chen Xiao ay hindi pagsuway sa huling habilin ng matanda, kundi pagprotekta sa pundasyong itinayo niya. Hindi ba tama ako? Tama. Tama ang sinabi mo. Hindi dapat ibigay ang pamilyang Xiao sa estranghero. Pinapayuhan ko kayong ayusin ang inyong pananalita dahil pagdating ng bagong mga direktor, kayo rin ang mananagot. Wala siyang silbi. Ano naman ang dapat naming ikatakot? Wala siyang disiplina. Tingnan niyo kung anong oras na. Ito ang unang mga direktor na pulong na pangungunahan niya. Pero mahigit 30 minuto na siyang huli. Nasaan na siya? Itanong niyo kung gaano pa katagal bago dumating si Chen Xiao? Wag na, narito na ako. Chen Xiao kuya, sa wakas ay dumating ka. Pasensya na, pinaghintay ko kayong lahat. Chen Xiao, pagdating mo pa lang ay nanggugulo ka na. Anong ibig mong sabihin? Ano sa tingin mo? Chen Xiao, narito tayo sa pamilyang Xiao. Balak mo bang mag-aklas dito? Wang Jianhua, pakilinaw lang ang iyong posisyon. Kahit na Chen ang apelyido ko, malinaw na nakasulat sa testamento na ako ang itinalagang tagapagmana ng matanda. Nagagawa mong magdabog sa harap ko? Ikaw yata ang gustong magrebelde? Direktor Wang, pag-usapan natin ito ng maayos. May dahilan kung bakit ako galit. Ang batang ito, pinaghintay ako ng 30 minuto. Pasensya na, na-traffic po sa daan. Traffic? Anong sasakyan ba ang dinala mo? Mazda, bakit? May problema ba? Mazda, kaya naman pala na traffic ka. Chen Xiao, ang lahat ng narito, ang gamit ay Rolls-Royce at Mercedes. Ikaw na isang direktor ng grupo, Mazda lang ang dala? Hindi ka ba nahihiya? Kayong dalawa, pinapayuhan ko kayong linawin ng isang bagay. Sumakay ako ng Mazda papunta rito dahil binibigyan ko ng dangal ang Mazda habang kayo na nakasakay sa Rolls-Royce. Ang Rolls-Royce ang nagbibigay sa inyo ng dangal. Isang grupo ng mga kawawa na kailangan pang gumamit ng mga gamit para lang pagtakpan ang inyong kawalan ng dignidad. May mukha pa kayong magsalita ng ganyan sa akin? Chen Xiao, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang humampas ng mesa rito? Narito tayo sa pamilyang Xiao. Hindi ito ang palengke ng inyong lungsod ng yun. Kaya wag mo akong sigaw-sigawan dito. Chen Xiao, ang lahat ng mga direktor na narito ay mga haligi na ng kumpanyang ito. Pagdating sa edad, sila ay mga nakatatanda sa iyo. Anong karapatan mong humampas ng mesa sa harap nila? Mga haligi? Mga nakatatanda? Sa tingin ko, isa lang kayong grupo ng mga pabigat at walang silbi. Huwag kayong magmalinis at magmataas sa harap ko dahil bago ako pumunta rito ay nakita ko na ang mga report ng kumpanya. Isang buwan pa lang ang nakalilipas mula nang mawala ang matanda. Pero ang buong grupo ay sa inyong mga kamay ay naging magulo at puno ng katiwalian. Talagang wasak na wasak na. Lilinawin ko na ang lahat ngayon. Bumalik ako rito para kunin ang buong kapangyarihan at para ibangon muli ang pamilyang Xiao. Simula sa araw na ito, ang bawat salitang bibitawan ko ang magiging batas at ang bawat gagawin ko ang magiging sistema. Huwag niyo akong diktahan tungkol sa pagiging haligi o nakatatanda. Kung sino man sa inyo ang may reklamo sa akin, ay lumayas na agad kayo. Tapos na akong magsalita. Sino ang sang-ayon at sino ang tututol? Tututol ako. Anong karapatan mong tumutol?
Sinuntok mo ako? Sinuntok kita dahil gusto ko. At kailangan pa ba ng tamang araw para doon? Chen Xiao, masyado ka nang mapangahas. Nagawa mong sakta ng isang miyembro ng board. Gusto mo bang magkagulo? Umupo ka. Ikaw, Sabi ko umupo ka. anong balak mong gawin? Isa akong malaking shareholder ng kumpanyang ito. Ano naman kung malaking shareholder ka? Kapag sumigaw ka pa, lulumpuhin kita. Huwag kang uupo. Chen Xiao, ano ba talagang balak mo? Huwag mong isipin na dahil lang nagdala ka ng mga tauhan mula sa probinsya ay susuko na kami sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, nananaginip ka ng gising. Tingnan mo ang lahat ng narito. Sino ba rito ang hindi kilalang tao sa Kyoto? Akala mo ba ikaw lang ang may kakilala? Sinasabi ko sa iyo, kapag ginalit mo ang lahat, hindi ka magtatapos ng maayos. Tama. Tama si President Wang. Tama si President Wang. Chen Xiao, noong nabubuhay pa si Elder Xiao, palagi siyang nakabase sa kakayahan at nakukuha ang respeto dahil sa kabutihan. Hindi katulad mo na walang modo, na nananakit na lang basta-basta. Kung gusto mong hawakan ang pamilyang Xiao, sige, ipakita mo ang iyong galing para maniwala ang lahat sa iyo. Sa lakas ng boses at kamao, walang maniniwala sa iyo. Kung ganoon, ano ba ang tingin mong galing? Pagkalipas ng 3 araw, ay ang araw ng pagpupulong ng Imperial Capital Chamber of Commerce. Kung talagang may kakayahan ka, katawanin mo ang pamilyang Xiao at kunin ang posisyon ng chairman. Kung magagawa mo iyon, ako na si Xu Yan ay kikilalanin ka bilang chairman. Tama. Kapag naging chairman ka, papayag na kami. Ang pagiging chairman lang ay walang halaga sa akin. Dagdagan pa natin ang usapan, pagkalipas ng 3 araw, ang buong Imperial Capital ay luluhod sa harap ko. Nakakatawa. Yuyuko pa ba ako sa iyo? Sa tingin ko nga, kahit sa pinto ay hindi ka makakapasok. Bata, huwag kang masyadong mayabang dahil hindi iyan magtatapos ng mabuti para sa iyo. Chen Xiao, sa lahat ng narito, walang naniniwala sa mga sinasabi mo. Sasabihin ko sa iyo, narito tayo sa Kyoto, isang lugar na puno ng mga makapangyarihang tao. Hindi ito katulad ng lungsod ng yun, na isang maliit na lungsod lang. Wang Jianhua, alam mo ba na masyado ka ng maraming sinasabi? Tatanungin kita, pagkalipas ng 3 araw, kung ang buong Kyoto ay yuyuko sa akin, anong gagawin mo? May aso kami na ang pangalan ay Dahuwang. Kung makuha mo ang posisyon bilang chairman, ipapalit ko ang apelyido ko sa pangalan ng aso. Sige. Huwag kang masyadong magalak. Kung hindi mo makuha ang posisyon ng chairman, anong mangyayari sa iyo? Kung hindi ako mahalal, agad akong magbibitiw bilang chairman at ikaw ang papalit. Sige, sinabi mo yan. Saksi ang lahat ng narito ngayong araw. Pagkalipas ng ilang araw, ay sabay-sabay nating saksihan. Kung hindi mo makuha ang posisyon ng chairman, lumayas ka rito sa Kyoto. 3 araw lang naman. Sa oras na iyon, malalaman din natin ang totoo. Sige, gagawin natin ang sinabi mo. Magkita tayo pagkaraan ng 3 araw. Wang Jianhua, saan ka pupunta? May meeting pa tayo ngayon. Meeting? Siya? Karapat-dapat ba siya? Karapat-dapat ka ba? Kayo. Yuching, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sino ba sila? Grupo lang sila ng mga matatandang manlilinlang? Isang babae ka lang? Normal lang na hindi mo sila matalo. Huwag kang mag-alala, inalagaan ako ni Elder Xiao sa Beihuang sa loob ng 18 taon. Ngayong matanda na siya, paano ko hahayaan ang kaisa-isa niyang anak na babae na maapilang? Pero siyempre, kapag ang pamilyang Xiao na ito ay nailuklok ko na sa trono ng Imperial Capital, ibibigay ko talaga ang posisyon ng chairman sa iyo. Mali. Dapat ay ibalik sa iyo dahil ikaw naman talaga ang tagapagmana niya. Pero Brother Chen Xiao, sigurado ka ba talaga na mapapasunod mo ang lahat ng pamilya sa Imperial Capital? Yu King, kahit magkakilala tayo simula pagkabata, sa loob ng maraming taon, nanatili ka lang sa Kyoto kaya wala kang ideya sa mga pinagdaanan ko. Hindi lang ang Imperial Capital ang mapapaluhod ko. Kung gugustuhin ko, ang buong mundo ay kailangang yumukod sa akin. Naniniwala ka ba? Oo. Naniniwala ako. Brother Chen Xiao, nandito na tayo? Tara na. Chen Xiao, napakataas naman ang tingin mo sa sarili mo. Noong huling board meeting ay nahuli ka na ng 30 minuto at ngayong napakahalaga ng Imperial Capital Chamber of Commerce ay nahuli ka na naman ng mahigit 40 minuto. Ano bang ibig mong sabihin? Wang Jianhua, hindi mo ba alam na ang bida ay laging huling dumating? At saka, ang Imperial Capital Chamber of Commerce na ito ay inorganisa para sa akin. Kung hindi ako darating, hindi nila maitutuloy ang pagpupulong. Kaya bakit ka nagmamadali? Nagmamadali?
Dahil iyan sa nagyabang ka noon, natatakot ako na baka hindi ka man lang makapasok sa pinto. At dahil sa'yo, ay mapahiya kaming lahat. Young Master Jiang, ito ba ang sinasabi mong mga koneksyon mo rito sa Imperial Capital? Ako si Lee Yun-jo, na isang kilalang anak sa Yun City, tapos gagawin mo lang akong security guard? Tumahimik ka nga. Ang mahalaga ay nakapasok ka, di ba? Tumayo ka ng maayos. Ang ate mo nga na waiter sa loob ay hindi nagrereklamo. At saka, anong masama sa pagiging security guard? Nasa Imperial Capital tayo? Ang pagiging security guard dito ay mas higit pa kaysa sa pagiging mayamang anak sa Yun City. Talaga? Siyempre naman, ngayong araw, kung walang pahintulot nating dalawa, kahit sino pang mayamang tagapagmana ng Kyoto o kahit sinong mayamang binibini ay hindi makakapasok. Hoy! Lee Yun-jo, walang hiya ka. May karapatan ka bang tawagin ako sa pangalan ko? Magsalita ka, anong ginagawa mo rito? Narito ako para dumalo sa pagtitipon. May problema ba doon? Dadalo ka? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Ito ang Imperial Capital 100 Chambers of Commerce. Ang mga tao sa loob ay ang mga pinuno ng pinakamalalaking pamilya sa kabisera na may yaman na higit sa 10 bilyong dolyar. Isa ka lang namang trabahador na dapat ay nagbabantay ng semento. Bakit ka napunta rito? Mga pinuno at may yamang 10 bilyong dolyar? Sasabihin ko sa iyo, ako ang chairman ng pamilyang Xiao ng Imperial Capital. May yaman na 1 trilyong dolyar. May karapatan na ba akong pumasok? Ano naman kung may 1 trilyong dolyar ka? Ito ang Imperial Capital Chamber of Commerce. Kailangan magpakita ng imbitasyon para makapasok. Kung may imbitasyon ka, ipakita mo sa amin. Pasensya na, wala ako niyan. Kuya Chen Xiao, wala ka palang imbitasyon. Bakit mo kami dinala rito? Alam ko na ngang wala ka niyan. Ito ang Imperial Capital 100 Chambers of Commerce. Kabilang ko, narito na ang lahat ng 100 pamilya. Wala ka ng karapatang dumalo sa piging na ito. Tapos may gana ka pang sabihing dadalo ka? Umalis ka na rito. Nakita nyo ba? Sabi ko na nga ba, kahit sa gate ay hindi siya makakapasok. Hindi na nga siya makapasok. Isinasama pa niya tayo sa kahihiyan niya. Napakasama talagang swerte nito. Chen Xiao, kaya mo ba talaga o hindi? Kung hindi, huwag mo nang sayangin ang oras naming lahat. Tama na. Nandito ko ngayon para irepresenta ang pamilya Xiao sa piging na ito. At wala nga akong imbitasyon na sinasabi nyo. Pero, ngayong araw, hindi imbitasyon ang gagamitin ko para makapasok. Nagpapatawa ka ba? Kung hindi imbitasyon, ano ang gagamitin mo? Dahil dito, sapat na ba ito? Paano siya nagkaroon yan? Ang Beihuang Dragon Seal? Ang Beihuang Dragon Seal ay ang pinakamataas na antas ng simbolo ng Northern Desolation Dragon Palace. Ang may hawak nito ay kayang mag-utos sa 300,000 hukbo ng Beihuang Dragon. At sa buong teritoryo ng Daxia, ito ang may pinakamataas na prioridad. Teka Brother Chen Xiao, paano mo nakuha iyan? Tatanungin ko kayo ulit. Gamit ito? Maaari na ba akong pumasok? Ano ito? Northern Wilderness Dragon Talisman? Akin na nga iyan at nang makita. Hindi ba sinabi sa inyo ng mga nakakataas sa inyo ang tungkol dito ngayong araw? Anong sasabihin? Ang Palace Master na si Dragon Temple ay personal na pupunta sa venue ng Chamber of Commerce ngayong araw at ang Northern Wilderness Dragon Talisman ang nagsisilbing simbolo ng kanyang pagkakakilanlan. Ang makakita nito ay parang nakita na rin ang Palace Master at dapat itong tratuhin ng may pinakamataas na paggalang. Hindi nyo ba alam ang lahat ng iyon? Anong kalokohan ito? Sa Chamber of Commerce ngayong araw, kailangan mo ng imbitasyon para makapasok. Kung wala ay lumayas ka na. Huwag mo akong lokohin sa mga walang kwentang bagay na iyan. Northern Wilderness Dragon Talisman ka mo? Sinira ko na ito. Ngayon, ano pang masasabi mo? Lumayas ka na sa harap ko. Napakahusay. May kakayahang magpakilos ng 300,000 dolyar para sa Beihuang ang selyo ng Dragon Guard at nagawa mo pang tapakan ito ng ganyan. Hindi ka ba talaga natatakot na maparusahan ng malupit? Nagmamayabang ka pa rin ba rito? Ano? Gusto kong makita kung nasaan na ang walang kwentang Dragon Guard na iyan at kung kailan sila darating. Para tapusin ka, hindi ko na kailangan ng Dragon Guard. Ngayon din, sa oras na ito, tawagan mo ang iyong superior at papuntahin mo siya rito para harapin ako. Chen Xiao, tama na. Huwag ka nang magpanggap kung hindi mo naman kaya. Gusto mo ba talagang madamay kaming mapahiya ng husto bago ka makontento? Totoo yon. Kapag bumaba na ang boss nila, mas lalong hindi natin ito maaayos. Manahimik kayo, Brother Chen Xiao. Kung sinabi niyang kaya niyang pababain ang kanilang superior, siguradong may dahilan siya at wala kayong karapatang magsalita ng kung ano-ano rito. Miss, sa tingin ko ay nababaliw ka na ha? Bakit mo ba siya pinoprotektahan ng ganyan kahit wala siyang kwenta? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya noon? Napakalaki talaga ng mundo. Marami talagang kakaibang bagay. May mga tao pa palang itinuturing na kayamanan ng isang Chen Xiao. Nakakatawa talaga. Hindi ba't sinabi ni Chen Xiao na tawagan ko ang superior ko? Sige, tatawagan ko siya ngayon din. Titingnan ko kung kapag nandito na siya, kung may masasabi pa siya. Sa tingin ko, kapag pinababa ko na ang mga tao, ano pa kaya ang sasabihin niya? President Xu, heto po ang tsaa nyo.
Sige. Bilisan mo at alamin mo kung kailan ba talaga darating si Mr. Chen. Kapag hindi siya dumating ngayong araw, paano pa maitutuloy ang ating Imperial Capital Chamber of Commerce? Opo, President Xu, huwag po kayong mag-alala, uminom muna kayo ng tsaa. Ano bang nangyayari? Hello, ikalawang tito. May nanghihimasok sa venue. Hinarang ko sila. Sino ang may lakas ng loob na gumawa niyan? Ang lakas ng loob nilang manggulo ngayong araw. Hintayin niyo ako, bababa na ako agad. President Xu, may nanggugulo po sa ibaba. Aasikasuhin ko lang po agad. Sige, bilisan mo. Maaaring dumating si Mr. Chen anumang oras. Kapag nakita niya iyan, baka kung ano pa ang mangyari, siguradong lagot tayo. Opo. Ayos, tinawag ko na sila. Gusto kong makita kung ikaw, Chen Xiao, na 3 taong nagtrabaho bilang construction worker sa lungsod ng Yun at nandito ngayon sa Imperial Capital, ay may magagawa ba talaga? Kuya Chen Xiao, sobra na tayong huli sa oras, wag na tayong makipagtalo pa sa kanila. O kaya naman, papupuntahin ko rito ang ilang kaibigan ko mula sa ibang pamilya. Nandyan lang sila sa loob, kaya nila tayong isama papasok. Wag na. Ayusin muna natin ang 2 istorbo na ito. Anong sinabi mo, Chen Xiao? Pinapayuhan kita na ayusin mo ang pananalita mo. Anong ginagawa niyo rito? Mabuti at dumating na kayo, Tito Kian. Eto. Siya ang may hawak nitong, anong tawag dito, Northern Wilderness Dragon Talisman. Pilit siyang nanghihimasok sa venue, kaya hinarang ko siya. Ito lang? Oo. Iyan nga. Kahit ganito kaliit na bagay, kailangan pang i-report sa akin? Bakit ba wala kayong silbi? Ano pang hinihintay niyo? Darating na si Mr. Chen, anumang sandali. Paalisin niyo ang mga basurang iyan dito sa harap ko. Chen Xiao, bakit ka pa nakatayo rito? Ang taong gusto mo, tinawag ko na para bumaba. Pero hindi ka naman pala niya kilala, kaya umalis ka na. Ito ba ang sinasabi mong superior? Pasensya na, pero kung pati ako ay hindi niya kilala, ibig sabihin lang yan ay ang posisyon mo ay hindi pa sapat. Hoy bata, sino ang sinasabi mong walang sapat na kwalifikasyon? Sasabihin ko sa iyo, ang ating Qingyun Villa ay lugar kung saan ginaganap ang mga national banquet. Ang mga panauhin namin ay mula sa matataas na opisyal ng gobyerno hanggang sa mga malalaking tao sa probinsya. Sino ka ba sa akala mo para manggulo rito? Kung matalino ka, umalis ka na. Habang maaga pa, huwag mo akong pilitin na ipapalayas ka sa mga tauhan ko dahil sa huli, ikaw lang ang mapapahiya. Ang lakas ng loob mo. Sino ba ang kinakausap mo? Dahil lang nakapag-serve ka sa ilang malalaking tao, akala mo kung sino ka na? Kung maglalakas loob ka pang magsalita, maniwala ka man o hindi, kaya kong ipasara ang hotel na ito? Huwag mo na siyang pansinin. Tawagin mo ang superior mo at siya ang kakausapin ko. Hahaha, ang superior ko? Ang superior ko ay ang may-ari ng Qingyun Villa, si President Xu. Gusto mo siyang makita? Haha, pasensya na pero wala kang sapat na kwalifikasyon. Chen Xiao, tama na yan. Kung hindi makapasok, wag nang magpanggap. Gusto mo ba kaming isama sa kahihiyang ito bago ka makontento? Totoo iyan. Kung gusto mong magmukhang tanga, ituloy mo lang iyan, pero hindi na kami sasama sa iyo. Tara na. Alis na tayo. Tumigil kayo riyan. Napakahusay. Nagtagumpay kayo na ubusin ang pasensya ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Tawagin mo ang superior mo. Kung hindi ay pagbabayaran mo ito. Talagang mapanindigan ka sa sinasabi mong harapin ang kahihinatnan. Tandaan mo ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Hindi ka makakapasok dito sa Qingyun Villa. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, aalis ka ba o hindi? Hello? Ano po ang maipaglilingkod ko, Lord of the Hall? Imbestigahan mong mabuti para sa akin. Ano ba talaga ang naging plano para sa araw na ito? Bakit hinarang ako sa labas ng venue? Ano po? Ang Northern Wilderness Dragon Talisman, hindi ba't nasa inyo iyan? Bakit may nangahas na harangin kayo? Ang Dragon Amulet? Itinapon ng kung sino. Ano? May nangahas na bastusin ang Dragon Amulet? Maghintay lang po kayo, magpapadala agad ako ng mga tao para ayusin ito. Wag na. Papuntahin mo ang boss ng Qingyun Villa dito sa baba para harapin ako. Sa loob ng 30 segundo, kapag hindi ko siya nakita, ang Qingyun Villa na ito ay hindi na muling magbubukas. Dahil ayaw mong tawagin ng mga tao, ako na ang tatawag sa kanila. 30 segundo, yan na ang natitirang oras mo sa trabaho. Pahalagahan mo na iyan. 30 segundo? Talagang hinahamon mo ang kamalasan. Hindi mo man lang binigyan ang sarili mo ng pagkakataong makatakas. Sige. Sasabayan kita sa paghihintay ng 30 segundong iyan. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Magsitigil kayong lahat. Magsitigil kayong lahat. Kian Bin, ano ba ang ginawa mong hayop ka? Ako wala naman po akong ginagawa. Wala kang ginagawa? Tumawag sa akin si General Ye at sinabing hinarang mo si Mr. Chen sa labas ng pinto. Mr. Chen? President Xu, siya ba ang tinutukoy nyo? Huwag mo akong masiyasiyad yan. President Xu, ang taong nagpababa sa inyo sa loob ng 30 segundo ay siya? Kayo po. Kayo po ba si Mr. Chen? Xu Weiming,
Ang mga security guard mo ay masyadong mayayabang. Mula nang dumating ako rito, hinarang na nila ako ng mahigit 15 minuto. At sinabi mo pang wala kang ginagawa? President Shu, hindi ko po kasalanan ito. Silang dalawa ang may gawa nito. Hoy! President Shu, wala po talaga kaming alam. Naglabas siya ng isang kung anong sirang Dragon Seal. Hindi po talaga namin iyong kilala. Tama. At sinabi pa niya na ito raw ang makakapag-utos sa 300,000 sundalo ng Bei Huang. Tingnan niyo po. Hi, Bei Huang Dragon Seal? Kayong dalawang walang hiya. Napakabulag ninyo, pati ang Dragon Seal ay nagawa ninyong tapakan. Alam niyo ba kung ano ito? Ha? Mga walang kwentang bulag, idinamay niyo ako sa gulo. Parurusahan ko kayo. Paparusahan ko talaga kayo. Lumuhod kayo at humingi ng tawad kay Mr. Chen. Mr. Chen? Hindi. President Chen. Lahat po ito ay kasalanan namin. Nakikiusap po ako. Pagbigyan niyo na kami, huwag niyo po kaming tapusin. Mabait na bayaw, kayo na po patawarin niyo na po ako. Patawarin niyo na po kami. Ang pagkakataon sa lungsod ng yun ay naibigay ko na sa inyo noon. Ngayon niyo lang ba na-realize na nagpakabulag kayo sa katotohanan? Boss Shu, ang 2 taong ito ay binastos ang Dragon Temple at nilapastangan ang Dragon Talisman. Ano ang dapat na parusa sa kanila? Dapat silang dalhin sa Northern Desolate Ghost Prison upang parusahan ayon sa batas. 7 taon ang simula ng parusa at walang limitasyon ang itatagal nito. Maghanap ka ng ilang tauhan at dalhin na sila doon. Masusunod po. At pati na rin ikaw. Mr. Chen, niloko lang po ako ng 2 iyan. Pakiusap, palayain niyo po ako. May mga magulang at anak po akong binubuhay at may 30 taon pa akong babayaran sa bahay. Pakiusap po, pakawalan niyo na ako, maaari ba? Bilang isang matanda, gumawa ka ng tama, huwag kang magpaawa. At isa pa, hanggang ngayon ayaw mo pa ring aminin na wala kang galang? Kaya pakiusap, Boss Shu, isama mo na rin siya doon. Mr. Chen, huwag po. May mga anak pa po ako. Hindi niyo po ako pwedeng dalhin doon. Umalis ka nga rito. Ang Mr. Chen ay hindi para sa mga katulad mo, mga tauhan. Itapon ang 3 basurang iyan sa labas. Mr. Chen, marami pong pagkakamali ang Su. Handa po akong tanggapin ang inyong parusa. Wag na. Ang Dragon Talisman ay punasan mo ng maigi. Kapag may nakita pa akong kahit katiting na dumi, ikaw ang mananagot sa akin. Opo. Mr. Chen, tuloy po kayo. Mr. Chen, tuloy po kayo. Ano ang nangyari kanina? Bakit hindi ko naintindihan iyon? Hindi ko rin alam. Itong si Chen Xiao kanina ay nakatayo lang dito. Bakit bigla na lang siyang pinapasok sa loob? Iniisip niyo ba na baka dahil noong nabubuhay pa ang matanda ay magkaibigan sila ni Boss Shu at sadyang nagbilin siya, kaya naging magalang siya kay Chen Xiao? Siguradong ganun nga ang nangyari. Napakalawak ng koneksyon ng matanda nung nabubuhay pa siya at siya ay iginagalang ng lahat. At dahil si Chen Xiao ang mismong piniling tagapagmana ng matanda, si Boss Shu naman siguradong alang-alang sa respeto niya sa matanda kaya hinayaan niyang pumasok si Chen Xiao. Sinasabi ko sa iyo, ang lalaking ito, napakaswerte niya talaga. Nalabis siyang pinahalagahan ng matanda. Kahit gaano pa siya pahalagahan ng matanda, isang beses lang siyang matutulungan nito. Sa loob ng bulwagang ito, naroon ang lahat ng makapangyarihang pinuno ng mga pamilya sa Imperial Capital at ang katayuan nila ay hindi pahuhuli sa matanda. Gusto kong makita kapag pumasok na si Chen Xiao sa loob kung magagawa pa niyang maging mayabang. Tara! Tama, tara na. Halika, Young Master Zhou. Nais kitang alaya ng isang tagay. Pagkatapos ng araw na ito, ikaw na ang magiging pinuno ng Imperial Capital Chamber of Commerce. Sana ay matulungan mo kami sa hinaharap. Naku, President Lee, masyado mo naman akong pinupuri. Dahil sa araw na ito sa samahan ay hindi pa napipili ang magiging pinuno, paano ko matatanggap ang alok mong alak? Baka sabihin nilang nagdiriwang na ako kahit hindi pa tapos ang laban. Bakit mo naman nasabi yan? Sa ngayon, ang halaga ng Zhou Group sa merkado ay nangunguna na sa stock market sa buong Daxia. Maliban sa pamilyang Xiao noon, sino pa ba ang pwedeng itapat sa iyo? Pamilyang Xiao. Si Elder Zhou nga ay wala na sa Bei Huang noong mga nakaraang araw. Dahil wala na ang matanda, nagkakagulo na sa loob ng pamilyang Xiao. Tingnan mo ngayon, wala man lang sila sa listahan ng pagtitipon na ito. Paano pa sila makikipagsabayan sa pamilyang Zhou? Young Master Zhou, ang pamilyang Xiao ay wala ng tagapagmana ngayon dahil ang pamilyang Zhou na ang pinakamalakas. Ang posisyon ng pinuno ay para sa iyo na talaga. Halika, sabay-sabay tayong uminom para sa susunod na magiging Chairman Zhou. Hahaha. Sinong nagsabing wala ng tao sa pamilyang Xiao? Sinong nagsabing walang tao sa pamilyang Xiao?
Uy, hindi ba iyan si Elder Xiao, yung anak-anakan na si Chen Xiao? Bakit siya bumalik? Hindi ba nabalitaan nating pinalaya siya sa Northern Desolation Dragon Palace? At umalis para maging isang hamak na manugang? Chen Xiao. Siya. Nandito nga talaga siya. Paumanhin po sa inyong lahat. Nahuli po ang inyong lingkod na si Chen. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo ng matagal. Pinaghintay? May sakit ka ba sa utak? Sino namang maghihintay sa iyo? Chen Xiao? Chen Xiao? Ito ay para sa mataas na lipunan ng Imperial City. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Punasan mo at humingi ka ng tawad. Ha ha ha! Punasan? Chen Xiao, isa ka lang namang walang kwentang manugang mula sa maliit na bayan. Bakit kailangang ako pa ang magpunas ng damit mo? Wala kang karapatan. Zhou Yan, tumahimik ka nga. Si Brother Chen Xiao na ngayon ang bagong chairman ng Xiao Group, sa ginawa mong pagbuhos ng alak sa kanya sa harap ng lahat, naisip mo ba ang magiging resulta nito? Oh, ang bagong chairman ng pamilya Xiao? Ang galing naman. Ha ha ha. Ang binuhusan ko ay ang bagong chairman ng pamilya Xiao. Anong magagawa mo sa akin? Ay, Brother Chen Xiao, tulong, bilisan nyo at punasan siya. Kayo riyan sa likod? Anong magagawa niyo sa akin? May problema ba? Hahaha, Chen Xiao, dumating ka man. Anong magagawa mo? Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ang mga araw ng pamilyang Xiao nyo ay tapos na. Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos na, ano ngayon? Kung tapos ka na, tumahimik ka na. Walang hiya ka, nagawa mo akong saktan? Dapat lang sa iyo ang masaktan. Sinasabi ko sa iyo, simula sa araw na ito, sa tuwing makikita kita, parulusahan kita. Chen Xiao, ang lakas ng loob mo. Kapag naging chairman na ako, ang unang-una kong gagawin ay sisiguraduhin kong kayong mga pamilyang Xiao ay hinding-hindi na makakabangon pa rito sa Imperial Capital. Xiao Yuqing, fiancé kita, anong ginagawa mo riyan? Punta rito. Zhou Yan, pwede bang itiko mo ang bibig mo? Tao ako ng pamilyang Xiao at hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo kailanman? Bakit balak mo bang bawiin ang kasunduan? Oo. Brother Chen Xiao, dahil nakabalik na ako ngayon, itutuloy ko na ang pag-atras sa kasal na ito at wala kang magagawa. Ikaw? Yuqing, iyang kasunduan niyo sa kasal? Ano ba talaga ang nangyari? Brother Chen Xiao, noon, tinakot niya ako noon. Kapag hindi ako pumayag na pakasalan siya, kapag naging chairman na siya ng Imperial Capital Chamber of Commerce, ay pahihirapan niya ng husto ang pamilyang Xiao namin. Noong mga oras na iyon, malubha ang sakit ni Lolo at hindi maganda ang sitwasyon ng pananalapi ng pamilyang Xiao. Dahil sa desperadong sitwasyon at para sa ikabubuti ng lahat, napilitan akong pumayag na pakasalan siya. Ganoon pala ang nangyari. Mukhang sa nakalipas na mga taon, nahirapan ka ng husto, Yuqing, pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi mo na kailangang isipin pa ang mga iyan. Dahil ang posisyon ng chairman sa araw na ito ay hinding-hindi makukuha ni pamilyang Zhou. Hindi mo ba nakikita kung sino ka ba talaga? Sinasabi mong hindi ako mapipili? Siguro dahil masyado kang matagal sa probinsya, kaya wala kang alam sa mga balita sa lungsod. Ha, halikayo, ipaliwanag nyo nga sa kanya kung sino ang makapangyarihan dito sa Imperyong Dijing. Sino ba sa Dijing ang hindi nakakaalam sa nakalipas na 3 taon? Zhou Group sa ilalim ng pamumuno ni Young Master Zhou ay tumaas ang halaga ng 8 beses. Ngayon ay nangunguna na ito sa stock market. Ha ha ha. Ang dating pamilyang Xiao ay bumagsak na mula sa kinalalagyan nito. Ngayon, kahit sa top 10, ay hindi na sila makapasok. Ang pagpili ng chairman dito ngayong araw ay direktang itinalaga ng Lord ng Dragon Temple. Dahil pipili ng chairman, ang tinitingnan ay siguradong ang galing sa negosyo. Ako ang henyo sa negosyo ng Dijing, habang ikaw naman ay isang hamak na probinsyano. Paano mo ako lalabanan? 8 beses sa 3 taon. Una sa stock market. Iyon lang ba ang kaya mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magmalaki sa harap ko? Aba, ang lakas ng loob mo ah. Kung makapagsalita ka, parang wala lang sa iyo ang 8 beses na paglago ko. Ano ba ang kakayahan mo? Ipakita mo sa aming lahat. Yuqing, maglabas ka ng anunsyo para sa akin ngayon din. Sabihin mo na ako, si Chen Xiao ay susuporta sa pamilyang Xiao at kailangan namin ng pondo. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong makita na ang stocks ng pamilyang Xiao ay tataas ng 100 beses at aakyat sa unang pwesto. Brother Chen Xiao, talaga bang kailangan ang ganitong kalaking eksena? Gawin mo na lang ang sinabi ko. Sa tingin ko ay nababaliw na si Chen Xiao. Pati ang mga kalokohang iyan ay nasasabi niya. Sa tingin ko, baka tayong lahat ang nababaliw. Napakalaking katangahan na sumama pa sa kanya rito para mapahiya. Tingnan mo Chen Xiao, wag na nating pag-usapan kung kaming mga tagalabas ay naniniwala sa iyo o hindi dahil kahit ang sarili mong mga tao ay hindi naniniwala. Nagpakalat ka pa ng balita na ang mga stocks ng pamilyang Xiao nyo ay tataas ng 100 beses. Hindi mo ba nakikita kung sino ka ba sa akala mo? Zhou Yan, wag mong gamitin ang mababaw mong kaalaman para sukatin ang impluensya ko. Sige, may impluensya ka na? Pero bago ka magsalita, pwede bang gamitin mo muna ang utak mo? Ang stock market ay tumataas lang ng 10% bago ito huminto. Paano itataas ng pamilyang Xiao nyo ng 100 beses ang halaga nito? Yung Master Zhao,
Huwag kang maniniwala sa hangal na ito. Siya, hindi niya man lang alam na sarado ang stock market dahil weekend ngayon. President Joe, may masamang balita. Anong nangyayari? Bakit parang nagpapanik ka? Kakakakuha lang po namin ng balita. Biglang nagbukas ang stock market ngayon. Ano? Paano namang mangyayari na ang stock market ay magkakaroon ng biglaang pagbubukas tuwing weekend? May mga paraan para mabago ang patakaran? Basta't gusto mo itong gawin. Tutulungan ko ang pamilyang Xiao at sa laki ng balitang ito, hindi ba ito sapat na dahilan para sa isang pansamantalang pagbubukas? Kalokohan. Sa laki ng kumpanyang ito, hindi nila sisirain ang mga patakaran para lang sa isang tao. Oh, talaga ba? President Joe, may masamang balita na naman. Naglabas lang ng anunsyo ang stock market, tinanggal na ang lahat ng limitasyon sa transaksyon at wala na ring limitasyon sa pagtaas ng presyo. Patingin nga. Anong nangyayari? Posible bang ang stock ng pamilyang Xiao ay talaga namang tataas ng 100 beses? Ang mga sinabi ni Chen Xiao noon, gaano man ito parang imposible, ay lahat nagkatotoo. Paano kung pati ang isang ito ay... Joyan, huwag mo nang pag-aralan ang sinasabi mong patakaran. Sinasabi ko sa iyo, sa mundong ito, ang bawat salitang bibitawan ko, ang siyang pinakamataas na batas. At gaya ng sinabi ko kanina, palalakihin ko ang halaga ng pamilyang Xiao ng 100 beses sa loob ng 3 minuto. Ngayon, tapos na ang 3 minuto. Grabe, talagang tumataas na ito. Paano nangyari ito? Tumalo ng halaga ng 10 beses sa loob lang ng 3 segundo. Hindi lang 10 beses, 20 beses na, 30 beses na. Lahat ng mga pandaigdigang kapitalista ay mabilis na bumibili. Ito, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Brother Chen Xiao, sa isang salita mo lang, ay kaya mo nang pakilusin ang lahat ng kapital sa mundo? Ang tinatawag nilang kapital ay laro lamang ng mga numero, tanging ang tunay na kapangyarihan ang may tunay na halaga. Naintindihan mo ba? Hindi maaari. Nagawa ba talaga ito ni Chen Xiao? Kailangan ko na bang palitan ang apelyido ko? Sandali. Dahil sa pagtaas ng stock ng pamilyang Xiao ng 100 beses, yayaman na rin tayong lahat. Ha! Sabi ko na nga ba, ang tagapagmanang pinili ni Elder Xiao ay siguradong mahusay, yayaman na ang pamilya natin. Zoyan, ngayong nandito na tayo, ano pa ang masasabi mo? Sinabi ko nang imposible ang pagtaas ng 100 beses sa loob ng 3 minuto. Hindi iyan mangyayari. Ikaw na mismo ang nagsabi kanina na ang kapital ay isa lamang laro ng mga numero. Sa likod nito, siguradong may taong gumagawa ng ingay para sa iyo. Young Master Zhao, anong ibig sabihin nito? Gamitin nyo naman ang utak nyo, mag-isip kayo ng mabuti. Paano namang magbubukas ang stock market nang biglaan sa gitna ng weekend? At mayroon pang pagtaas ng 100 beses, napaka-imposible ng mga ganitong bagay. Kapag nagpatuloy ang ganitong gawain, hindi ba't magkakagulo ang buong mundo? Sa tingin ko, ang taong ito ay mayroon lamang isang eksperto sa trading center na tumutulong sa kanya para baguhin ang mga datos, iyon lang iyon. Ang halaga ng inyong pamilyang Xiao ay pawang bula lamang, hindi ito tatagal ng 3 araw. Babagsak din ang lahat ng iyan. Magsalita ka na, sino ba talaga ang taong nasa likod mo at tumutulong sa iyo? Joyan o Joyan, ang kamangmangan mo ay talaga namang nakakamangha para sa akin. Ako mangmang? Sa dami ng ginawa mong kalokohan? Sino namang maniniwala sa iyo? Ikaw ba mismo? Naniniwala ka? Kayo ba? Naniniwala kayo? Naniniwala ba kayo? Kung hindi sila naniniwala, ako. Naniniwala ako. Chen Xiao, kahit hindi sila naniniwala sa mga sinasabi mo, naniniwala ako sa lahat. Dati, napakasama ko talagang mag-isip. Gayong paulit-ulit mo nang ipinakita ang katotohanan sa harap ko, hindi pa rin ako naniwala sa iyo. Pero ngayon, ako si Li Xinran, sasamahan si pamilyang Xiao sa hirap at ginhawa. Sino ba ang babaeng ito? Hindi ko alam. Saang serbidora ba galing yan? Baka naman dating kasintahan niya ni Chen Xiao? Hindi ba ito ang asawa ni Chen Xiao sa lungsod ng yun? Bakit siya napunta rito? Anong asawa? Naghiwalay na sila? Dating asawa na lang siya. Li Xinran, ano ba talagang balak mong gawin? Ako, tinutulungan lang naman kita, loko. Hindi ka pa ba nadala sa sampal ni lungsod ng yun sa iyo at bumalik ka pa para manggulo? Sinasabi mo pang tinutulungan mo ako? Sa tingin mo ba ay bagay ka sa akin? Ako. Chen Xiao, bakit mo naman nasasabi yan sa akin? Naintindihan ko na. Dahil ba mababa na ang katayuan ko ngayon, kaya hindi na ako bagay sa iyo, Chen Xiao. Na kahit ang pagtayo ko para ipagtanggol ka, ay nakakahiya na para sa iyo, ganoon ba? Oo. Chen Xiao, bakit mo naman nagagawang magsalita ng ganyan sa akin? Ang kalagayan ko ngayon, hindi ba't ikaw naman ang may kasalanan? Oo. Ako na ngayon ang iyong asawang nakasama mo sa hirap, pero sabi nga nila, ang asawang kasama sa hirap ay hindi dapat tinatalikuran. Bakit ang lupit mo sa akin? Bakit mo ako kinasusuklaman ng ganito? Asawang kasama sa hirap?
Magsalita ka. Magsalita ka. Magsalita ka. Lee Shinran, ngayon ba ay naiintindihan mo na sa wakas? Ano ang dapat kong maintindihan? Noong nasa lungsod ng Yun pa ako at nagtatrabaho bilang isang manggagawa, paano mo ako minaliit noon? At paano mo ako hinamak ng husto? Kahit nasa gitna lang ng kalsada ay kakausapin lang kita ng isang salita, o kahit sa loob ng isang banquet hall ay tumayo lang ako sa tabi mo. Para sa inyo, isa na itong malaking kahihiyan, isang malaking kababuyan. At tingnan mo ang sarili mo ngayon? Isa ka na lang ngayong hamak na serbidora. Hindi ba pwedeng hamakin din kita ngayon? Lee Shinran, hindi mo ba nararamdaman na napaka-double standard mo? Pero hindi mo naman sinabi noon. Kung At ano naman ang magagawa kung sinabi ko? Ang basihan ba ng pagmamahal sa isang tao ay nakadepende kung may pera ba siya o kung may mataas na katayuan at posisyon? hindi. Hindi sa ganoon. Nakikita kong ganoon ka nga. Lee Shinran, matagal na kitang nababasa. Huwag mo na akong guluhin pa. Ako. Anong ikaw? Hindi na ako ang lalaking kilala mo noon. Tanungin kita, kung isang araw, may dumating sa buhay mo na mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa akin, hindi ba't agad-agad mo rin akong tatalikuran? Hindi. Hindi. Hindi ganoon. Hindi talaga iyon ang iniisip ko. Chen Xiao, alam kong lahat ng ito ay pagkakamali ko. Pero ngayon, ang tanging hiling ko lang ay makabalik sa piling mo. Hindi mo ba talaga ako pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi. Bakit? Dahil, ikinahihiya kita. Kung ganoon, tapos na ba talaga ang lahat sa atin? Matagal na itong tapos? Kaya huwag mo na akong guluhin. Ito ay sarili mong pantasya lamang. Pero ang 3 taon nating pagsasama, hindi ko kayang bitawan. Kung hindi mo kayang bitawan, mukhang problema mo na iyon, di ba? Pero sa ngayon ay isa ka ng hiwalay sa asawa. Balak mo ba talagang ang mag-isa habang buhay? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Akala mo ba talaga ikaw lang ang babae sa mundo para sa akin? Sasabihin ko sa iyo, Lee Shinran, ang kasal na natapos ay pwedeng ulitin, ang pusong nanlamig ay pwedeng uminit muli. Napakalawak ng mundo, maraming babae ang nagmamaawa na pakasalan ako. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang may magpapakasal sa isang taong walang puso at walang utang na loob na gaya mo. Sinong nagsabing walang may gusto? Kung walang magpapakasal, ako ang magpapakasal sa kanya. Hindi ba siya ang kapatid niya? Anong kapatid? Turingan lang nila iyon. Dahil sa totoo lang ay wala silang relasyon sa dugo. Para sa akin, magkababata talaga sila. Kaya naman pala ibinigay ng matanda ang pamilyang Xiao sa isang tagalabas. Dahil matagal na palang may gusto si Xiao Yuqing kay Chen Xiao. Totoo yan? Chen Xiao, napakasama mo. Naglakas loob ka pang lokohin ang anak ng matanda. Kaya naman pala ang mga pag-aari ng pamilyang Xiao ay nalipat na sa pangalan mo. Naku, ang pamilyang Xiao na ito, siguradong mapapalitan ang apelyido nito sa Chen. Sige. Sige, Chen Xiao. Ngayon ay alam ko na kung bakit mo ako pinandidirihan ng ganito. Dahil pala matagal ka nang may kinalolokohang kababata, hindi ba? Sige. Aalis na ako. Mula ngayon ay hindi ko naguguluhin ang buhay mo. Sana ay maging masaya kayo ng kapatid mong si Yuqing. Hanggang sa pagtanda. Sandali, Miss Lee. Bakit ka aalis? Ayaw mo ba siyang pagbayarin? Mayroon ka pang pangalawang pagkakataon? Anong ikalawang pagkakataon? Trinaydor ka ng lalaking ito. Hindi mo ba gustong muling tapakan ang pagkatao niya? Miss Lee? Kaya ko ba? Siyempre kaya mo. Matutulungan kitang muli na tapakan siya. Pagkatapos ay itatampok kita. Gagawin kitang 10 bilyong senyorita o kahit 100 bilyong senyorita pa. Pagdating ng oras, ang lalaking iyon ay mapipilitang lumuhod at magmamakaawa para sa iyong patawad. Talaga? Totoo, Miss Lee? Nakikita kong matapang ka at may angkin ka ring kagandahan. Bakit mo hinahamak ang sarili mo? Kayo riyan, bihisan niyo si Miss Lee. Young Master Joe, maraming salamat po talaga. Sabihin niyo lang po ang kahit anong hiling niyo, gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Miss Lee, wala naman akong espesyal na hiling, pero kung maari, pwede mo bang sagutin ang ilang mga tanong ko? Siyempre, walang problema. Sasabihin ko po ang lahat ng alam ko. Sasabihin ko po ang lahat ng alam ko. Ah, Miss Lee, 3 taon ka nang kasama ang talunang ito? Mayroon ba siyang itinatagong pagkatao? O kaya naman,
Mayroon ba siyang alas? Sige, sabihin mo lang ang lahat. Ngayong araw, ilabas mo ang lahat ng galit mo at ang tingin mo sa akin. Galit? Anong ibig mong sabihin galit? Chen Xiao, wala ka namang talagang silbi sa mundong ito, bukod sa pagiging makitid ang utak at pagiging masamang tao. Kung hindi lang dahil sa koneksyon mo kay General Ye na naging dahilan para makapagmayabang ka noong araw na iyon, sino ka ba sa tingin mo? At isa pa, sinasabi ko sa iyo, ang pagpapanggap mo bilang pinuno ng Dragon Temple, hindi pa tapos. Ngayong araw, ang pinuno ng Dragon Temple ay darating mismo dito. Isusumbong ko sa kanya ang lahat ng mga ginawa mo. Tingnan natin kung paano ka makakalusot. Sige. Napakahusay ng sinabi mo. Isa lang siyang basurero mula sa construction site at ginamit lang pala niya ang pangalan ng iba para magpanggap na chairman ng pamilyang Xiao at ngayon ay naglalakas loob na gumawa ng gulo rito? Narito ako para tumakbo bilang presidente at ayaw kong gumawa ng gulo sa harap ng maraming tao. Kung hindi, matagal ko nang pinarusahan ng mga binti mo. Joyan, huwag kang masyadong kampante. Sasabihin ko na sa iyo, ang posisyon ng presidente ng samahang ito ay hindi mapupunta sa iyo. Hindi mapupunta sa akin? Ang pagpili kung sino ang mananalo ay hindi nakadepende sa sasabihin mo. Nakikita mo ba ang upuang iyon sa harap? Ang bagong presidente ng Kamara ng Komersyo ng Imperial na Kabisera ay personal na itatalaga ng nakaupo doon. Sa yaman man o sa kakayahan, ako lang ang tanging karapat-dapat dito. Ikaw na isang hampas lupa, anong panama mo sa akin? Joyan, alam mo ba na ang upuang iyon ay inilaan para sa akin? Ano? Tama ba ang narinig ko? Sinasabi mo na ang pwestong iyan ay inilaan para sa iyo? Eksakto. Ano ka, sinuswerte? Iyan ang trono para sa pinakamataas. Tapos nagagawa mong sabihin para sa iyo iyan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na sabihin iyan? Napakayabang mo talaga. Ngayon, nagtipon-tipon ang 100 pamilya ng Imperial Capital pero walang kahit sino ang naglakas loob na pangarapin ang pwestong iyan. Tapos magagawa mong sabihin na ang pwestong iyan ay para sa kanya? Ito ay matino pa ba ang sinasabi mo? Brother Chen Xiao, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Nandito tayo ngayon para sa eleksyon. Hindi makabubuti kung magagalit ang Palace Master. Eleksyon? Kailan ko sinabing lalahok ako sa eleksyon? Kung ganoon, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para pumili ng mga tao. Ano? Miss Lee, tingin ko itong dating asawa mo ay may sira na sa ulo. Noong nasa lungsod ng Yun pa siya, talagang may ugali na siyang magsalita ng mga walang katotohanan. Sa pagkakataong ito, siguradong inaatake na naman siya ng sakit niya. Dati sa maliit na lugar tulad ng lungsod ng Yun, kahit magyabang ka ng husto, walang pakialam ang mga tao roon sa iyo. Pero ngayon, nandito tayo sa Kamara ng Komersyo ng Imperial na Kabisera. Ang Palace Master at maraming mga makapangyarihang opisyal ay darating dito mamaya. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng ganyan, pagbabayarin ka na ng buhay mo, sinasabi ko sa iyo. Bata, hindi ba't sinabi mo kanina na ang pwestong iyan ay inilaan para sa iyo? Sige, kung may lakas ka talaga ng loob, umupo ka riyan ngayon din. Kundi ay talagang mamaliitin kita. Kung may lakas ka ng loob ngayon, umupo ka doon. Kung hindi ay mamaliitin kita. Yoking, tara na. Masyado na tayong nagtagal sa kanila. Oras na para maupo tayo. Brother Chen Xiao, hindi nangangahas na umakyat si Yu King. Ano? Iyan ay ang pinakamataas na 4 Seas throne. Hindi karapat-dapat na umakyat sa entablado si Yu King. Mayroon pa ring mga matatalinong tao dito sa pamilyang Xiao. Xiao Yuqing, huwag kang makikinig sa kanya. Kahit na may alitan tayo sa pamilyang Zhou, mayroon pa rin tayong pagkakataong ayusin ito. Kung sasama ka sa kanya sa entablado at makuha ang galit ng bagong Hall Master, ang ating pamilyang Xiao ay mapapahamak ng tuluyan. Nandito tayo para pumili ng chairman, hindi para magpahiya. Chen Xiao, itigil mo ang panggugulo dito. Chen Xiao, kung gusto mong mapahamak, gawin mo mag-isa. Huwag mong isama si Yuqing at ang buong pamilyang Xiao. Hoy bata, aakyat ka ba o hindi? Huwag kang mag-aksaya ng oras. Magdesisyon ka na. Yoking, hindi ba't nangako ka na pakakasalan mo ako? Bakit ngayong kailangan mo nang pumili? Ay tila nag-aalangan ka na? Ako? Kailangan ko ngayon na magtiwala ka sa akin ng buong buo. Tatanungin kita. Handa ka bang maging matapang para sa akin? Opo. Handa si Yu King na samahan si Brother Chen Xiao kahit saan man mapunta. Tara na. Matandang Ginoo, pinamunuan mo ang Dragon Temple sa loob ng ilang dekada. Salamat po sa inyong pagsisikap. Mula ngayon, ang teritoryong ito ay ako na ang magbabantay para sa inyo. Napakalakas ng loob ni Chen Xiao.
Talagang nagawa pa niyang umupo dyan. Naku, siguradong ang pamilyang Xiao ay mapapahamak ng dahil sa kanya. Napakalakas talaga ng loob mo. Komportable ba ang pagkakaupo mo? Halika, kayong dalawa, kunin niyo ang mga cellphone niyo at videohan siya. Kapag dumating na ang Lord ng Palasyo, tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag. Wag na. Bakit? Natatakot ka na ba? Hindi naman. Ang ibig kong sabihin, hindi na darating ang Lord ng Palasyo. Anong ibig mong sabihin? Dahil, ako ang Lord ng Dragon Temple. Ako ang pinuno ng Dragon Temple. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Nagawa mo pang umupo sa tronong iyan at nagawa mo pang magpanggap na ikaw ang pinuno. Tama na, Young Master Zhou. Naniniwala ka ba sa mga kasinungalingan niya? Ang pakitang taong ito sa lungsod ng Yun ay ginawa na niya dati. Hinding-hindi siya magiging pinuno ng Dragon Temple. Sa Dragon Temple, ay mayroon lang siyang mga kakilala sa loob. Young Master Zhou, sa tingin ko ang Chen Xiao na ito, alam niya sa sarili niya na hindi siya mananalo sa eleksyon. Kaya nagpapanggap siyang baliw dito para lang manggulo sa sitwasyon. Ikaw, paalisin mo na siya agad para hindi maapektuhan ang pagkapanalo mo. Naririnig mo ba? Bumaba ka na riyan agad. Mukhang kayong mga tao ay hindi talaga titigil hanggat hindi napaparusahan. Dahil diyan, ipakikita ko sa inyo ngayong araw kung ano ang tunay na makapangyarihang dragon sa mundo. Yu King, ang telepono. Ye Chansing, pumasok ka na. Opo. Tara, 1 minuto, bibigyan ko ang lahat ng narito ng huling pagkakataon. Kung hihingi kayo ng tawad, ang Imperial Capital Chamber of Commerce na ito ngayong araw ay maaari pang magpatuloy. Pero kung hindi kayo susuko, maghahanda na ako para sa inyong lahat ng isang seremonya para sa inyong pagtatapos. Ganoon, para sa inyong lahat na naririto, maghahanda ako ng isang malaking parangal para sa inyong paglisan. Oh? Sa tono mo? Balak mo bang kalabanin ang lahat ng tao dito sa buong Imperial Capital? Sino ba siya sa akala niya? Sa gitna ng masayang gabing ito, lakas ng loob niyang sabihin na pagbabayarin tayong lahat. Anong nangyayari sa inyo sa pamilyang Xiao? Bakit may lumitaw na naman na? Taong walang modo at walang pinag-aralan. Ikaw ba yang si Shuai Tao? Huwag mo akong mabintang-bintangan ng ganyan. Sinasabi ko sa iyo, ibang tao si Chen Xiao, hindi namin siya kailanman itinuring bilang aming chairman. Ang nangyayari ngayon ay walang kinalaman sa akin. Maliwanag ba? Chen Xiao o Chen Xiao, ang mga nakatayo riyan sa baba ay puro mga nakatatanda sa iyo. Talaga bang pati ang sarili mong mga tao ay pagbabayarin mo? Kung pamilya ko sila, bakit hindi sila pumanig sa akin? Dahil hindi sila pumanig sa akin, bakit hindi ko sila maaaring parusahan? Manahimik ka, Chen Xiao. Wala kang hiya? Para lang sa sarili mong dangal. Tinalikuran mo na ang sarili mong kadugo. At ikaw naman, Xiao Yuqing. Sumasama ka pa sa baliw na iyan, bumaba ka na agad diyan. Dahil nagpasya na akong maging matapang para kay Kuya Chen Xiao, hindi ako magsisisi. Ikaw. Tama na. Darating na ang Hallmaster. At halatang ang dalawang ito ay nanggugulo sa kaayusan ng ating pagtitipon. Iminumungkahi ko na magkaisa ang lahat, paalisin ang dalawang ito sa venue, at pagkatapos ay itapon sila sa malayo at kailanman ay huwag nang pabalikin sa kabisera. Sang-ayon ako. Sang-ayon din ako. Sang-ayon. Sang-ayon. Sang-ayon din ako. Sang-ayon. Sang-ayon. Layas sa Kyoto. 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 Nakikita nyo ba? Kayong dalawa, ginalit nyo ang lahat. Umalis na kayo. Dragon Temple War Sovereign. Narito na si Ye Chansing. sino ang nagpapalaya sa Hallmaster? Hala, bakit nandito si General Ye? Si General Ye ang tunay na pangalawang pinuno ng Dragon Temple. Mula nang wala na ang pinuno ng palasyo, siya na ang may hawak sa 3,000 gwardiya ng Dragon. Pero bakit siya lang mag-isa ang pumunta rito ngayon? Nandito na si General Ye. Kailangan nating magmadali para magpaliwanag sa kanya. Baka isipin niya mamaya na kasama natin si Chen Xiao. Tama, bilis. Pumunta na tayo. Huwag kayong maingay. Ako na ang bahala. Magandang araw po, General Ye. Ako po ang Zhou Yan ni pamilyang Zhou. Anong nangyayari dito? Opo, ganito po iyon. Ang taong ito ay nanggugulo sa ayos ng pagtitipon at ang mas malala pa, umupo siya. Sa upuan na para lamang sa pinakamataas na pinuno, talagang hindi siya dapat patawarin. Sana po ay kumilos kayo para turuan siya ng leksyon. Tama po, General Ye. Itong si Chen Xiao ay hindi lang nanggulo sa pagtitipon o
Umupo pa siya sa pangunahing upuan ng 4 na dagat. Hindi lang iyon. Sinasabi pa niya na siya ang pinuno ng Dragon Temple. General Ye, kahit na si Chen Xiao ang kasalukuyang chairman ng pamilyang Xiao namin, pero hindi namin siya kinikilala. Ang lahat ng nangyayari dito ngayon ay walang kinalaman sa akin. General Ye, iyang si Xiao Yuqing ay kasabwat ni Chen Xiao. Wala silang kinalaman sa aming pamilyang Xiao. Lapastangan, kayong lahat. Puro kasinungalingan ang sinasabi niyo. Wala kayong respeto, napakakitid ng inyong isip, at mapanlin lang kayo. Wala kayong utak. General Ye, bakit niyo po kami sinasaktan? Dahil siya ang Temple Master Xiao. No? Sinasabi mong siya ang pinuno ng Dragon Temple? Umalis kayo. Ako ang inyong tauhan na si Ye Chenxing, nagpupugay sa ating pinuno. Nagpupugay po kami sa inyo, pinuno. Kuya Chen Xiao, totoo nga ang lahat ng sinabi mo. Sa buong buhay ko, hindi ako kailanman nagsinungaling. Yuqing, tama ang naging desisyon mo. At sila naman, dapat silang magbayad. Nagkamali ako. Maling-mali ang lahat ng ginawa ko. Pinuno, pasensya na po at huli na akong dumating. Hinayaan kong ang mga walang kwentang taong ito ay bastusin kayo. Nakikiusap po ako, pinuno. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon, hayaan niyo po akong parusahan ang mga peste na ito upang makabawi po ako sa aking pagkukulang. Sige, maghanda na kayo at gawan silang lahat ng isang seremonya para sa mga wala na. Wag po. Temple Master Xiao, maawa po kayo. Hindi pa po ako kinakasal. Wag niyo po akong gawa ng seremonya. Nakikiusap po ako. Temple Master Xiao, may pamilya po akong binubuhay. Wag po. Maawa po kayo. Temple Master Xiao, hindi po maganda ang ganito. Wag naman po. Humihingi po ako ng tawad. Patawarin niyo na po ako, please. Nagbibiro? Sa tingin nyo ba? Mukhang nagbibiro ako? Sa tingin nyo ba? Nagmumukha akong nagbibiro? President Chen, Hall Master Chen, kumalma po kayo. Inamin ko po, mali ako noon at humihingi po ako ng paumanhin sa inyo ngayon. Ano pa man ang mangyari, kami ay pamilya pa rin ni Elder Xiao. Hindi niyo naman po pwedeng idamay lahat at tapusin kaming lahat ng sabay-sabay. Mahal na pinuno, ano pa man ang sabihin, kami at si Xiao Yuqing ay iisang pamilya lang. Opo. Sa madaling magkamag-anak pa rin tayo. Hindi niyo naman po siguro magagawang parusahan ng sarili niyong kamag-anak, di ba? Tama. Mahal na pinuno, iisa tayong pamilya. May ugnayan pa rin tayo sa dugo, di ba? Napakagandang pamilya ng pamilyang Xiao. Ngayon, nagsisimula na naman kayong magpaligoy-ligoy para lang mapalapit sa akin? Tatanungin ko kayo, sino ba noon? Ang pilit na kumakalas sa ugnayan natin? Sino rin ba noon? Ang nanguna sa pagmamaltrato kay Yuqing? May nagsabi pa noon na ang sinabi ko na pasusukuin ko ang lahat ng pamilya sa kabisera ay isa lamang walang kwentang salita. Noong ako ay lugmok pa, wala kayong ginawa kundi pagdudahan ako at ako ay inyong hinamak. Ngayong ako ay nasa tuktok na, huwag niyo akong sisisihin kung hindi ko kayo bibigyan ng awa. At kayo rin, binigyan ko na kayo ng pagkakataon noon, pero kayo mismo ang sumira sa kinabukasan ng Imperial Capital Chamber of Commerce. Dahil diyan, sulitin niyo na lang ng maigi ang seremonyang ito. Yuqing, tara na. Paalam po, mahal na pinuno. Paalam po, mahal na pinuno. Tapusin na ito.